Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Hello, magandang araw po sa inyong lahat at ako po si Kagawad, dating Kagawad Butch Serrano para sa Barangay Tayo. Alam nyo, nandito tayo sa opisina, no? Pasensya na kayo, wala kaming studio ngayon. Usually, nagbibigay kami ng special message sa studio, kaya lang ngayon is merong konting katuwaan din sa opisina, merong Halloween, may mga bata na ginagamit yung studio at nagbibigay ng mga candy. Papasaya po para po sa mga empleyado ng GNN One Media Network. Now, alam ko na palaging araw-araw pa rin may nagtatanong ano na ba nangyayari sa BSKE, meron ba daw postponement o kaya meron ba daw balita na sa 6 years na sinasalang ni Senadora Amy Marcos at ni Speaker Martin Romualdez. Meron na po, pero ito po ay nakuha namin sa isang video 2 days ago po nangyari. Yung Cluster 6 National Congress ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, national po to. So, nagsalita po si Senadora Amy at nagsalita din si dating DILG Secretary at ngayon Senatorial Candidate Benher Abalos tungkol po sa 6-year term. Although maiksing-maiksi lamang po at kinuha lang namin yung clip doon po sa clip na nirelease nila sa YouTube. Pakinggan niyo po ang kanila pong mga sinabi at pag-uusapan natin kung ano po mga nilalaman yun. Management. Sasalang ko na ang barangay extension of term. At pinapangako ko, aayusin natin ang political structure, aayusin natin ang termino, hindi dahil sa politika to, dahil yan ang tama at yan ang pinakita ko for a better and brighter Philippines. Dapat baguhin ang termino at habaan ito kung gusto nating umunlad ang Pilipinas. Okay, so narinig po natin una si Senadora Amy Marcos na isasalang ko na, yun ang sinabi niya, isasalang ko na ang 6-year term na kanyang minumungkahi last year pa, no? Bago tayo mag-recess, ang mag-recess ang Senado. Well, tama naman kasi dapat nakasalang siya nung second reading. That was September na hindi natuloy bago mag-recess. So, hindi natuloy, dapat mag-sponsorship speech na siya. Ibig sabihin ng sponsorship speech sa second reading, isasalang na nga niya ang kanyang panukala. At ang mga senador na pro or con, yung mga against tsaka hindi against, tatanungin na siya, magsasalita na rin sila ukol sa panukalang additional 6-year term. Doon sa usapan na yun, hindi ko po alam kung ano mangyayari. Siyempre, iba't iba ang mga utak, mga palaisipan ng ating mga senador. So, hindi natin masasabing, oops, nananalo yung bill na nakasalang or natatalo. Hindi pa tayo nagbibilangan ng boto. And then magkakaroon pa ng period of interpolation yan. So, yung period of interpolation, tatanungin na si Senadora Amy, bakit ba kailangan? Alam niyo na po, napag-usapan na po natin yan. Bakit kailangan ng bill? Bakit 6 years? Ano ang rason? Kung bakit ganito, ganyan? Ano ang magiging effect sa bansa natin? So, medyo mahaba-habang proseso yan. And I don't think it's a priority of the President Ferdinand Marcos Jr., kasi kung priority, pwedeng i-express. Pero, sa kabilang dako naman, priority yan ng House of Representatives. Siyempre, Speaker Martin Romualdez ang
naghain. So, I'm sure, mapapabilis nila sa lower house. And then, naakyat nga yan. Pagka, hindi ko masasabi kung hanggang January kasi ang recess eh. I mean, sensya na kayo Niisip ko yung mga dates. Hanggang January ang resumption ng session. So, hindi ko alam kung matatapos yon, pero I'm sure matatapos nila sa Kongreso yon. Pag natapos nila sa Kongreso, Senado na hinihintay. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang debate. Pero let's just assume. I-assume natin na matatapos nila yan. So, magkakaroon yan ng bicameral conference. Yung bill ng Kongreso at bill ng Senado, pag-iisahin po yan. Yung mga provisions na hindi magkatugma, patutugmain nila. At doon na nga, they will come up with one bill at saka doon na ho pagbobotohan. So, nandun yung mga sa National Congress, yung mga liga ng mga barangays, barangay captains. Hindi ko po alam kung nanonood lang naman ako sa pinablish nila sa YouTube. So, I'm sure may mga hagawad po doon at tuwan-tuwa po sila. You know, for your sake na lang para sa inyo na lang po, dahil ako'y dati naging official. Nagdadasal talaga ako na sana may pasayang. Para sa inyo na lang kasi sorry naawa ako dahil yung palakpakan ninyo at saka galak ng inyong mga mukha ay kitang-kita pagka pinag-uusapan yung 6 years. Although wag na natin pag-usapan kung deserving o hindi, or politika man o hindi. Pero for a former public official, former barangay official, well, sana nga matuloy para sa inyo. Wala naman sa akin yan kasi hindi naman ako kakandidato 6 years from now, or even kung hindi matuloy yan, hindi rin naman ako kandidato sa 2025. Dadaan lang yung mga araw na yan, sabi ko. Dati, dadaan lang yan sa buhay ko. For your sake, sana nga matuloy. And sinabi rin ni DILG former Secretary Ben-Hur Abalos na dapat daw baguhin. Ewan ko, never ko naman siya narinig mag-push niyan, pero biglang pinupush niya ngayon yung pahabain yung term extension. So, para sa akin lahat, kagaya ng sinabi ni Kagawad Marie, politika lahat to masyadong mahaba ang 6 years. Hindi po tayo pabor, tayo sang-ayon. Pero para sa inyo na lang, sige. Sana nga at hindi kayo hindi nagkakabulahan diyan sa National Congress na yan. Sana maipasa. So, tandaan nyo na lang, tapos na tayo sa first reading, yan na yung second reading na isasalang daw. And then, pagka nasalang na, may bicameral conference pa, and then magbobotohan na yan ng mga senador. Tandaan niyo po, November 3, ang start ng resumption of session ng mga Congress, ng House at ng Senado. November 3, babalik po sila. So, I think if they are serious, November 4, November 5, na. Kasi nakasalang yan noon, hindi natuloy. So, siguro ito na nga yung sinasabi nilang babalikan sa November. Naniniwala ako yun sa House. Papasa. Tingnan natin sa Senado kung papasa. So, yan po ang balita ngayon. Meron na pong kaganapan. Nagsalita na po ulit si Senadora Amy. At eto, hindi dating DILG former Secretary Ben-Hur Abalos sumasang-ayon daw sa 6-year term. Kailangan pahabain daw. So, tingnan po natin kung ano pong mangyayari. Para sa amin sa barangay tayo, yung pinupush talaga natin Magna Carta for Barangays Act. Kasi ang 6 years ang may kinabang yan, barangay elected officials Pero after 6 years, wala rin naman kay retirement funds, wala rin naman lahat. So, I don't know kung in the long run progressive yung mangyayari. Even for barangay officials. Ang Magna Carta kasi, hindi lang makikinabang ang kapitan tsaka mga hagawad sa extension. Ang makikinabang dyan yung mga maliliit sa barangay. Secretary, hanggang tanod, BNS, BHW, kahit sino. Huwag na akong tanongin kung kasama lahat. Lahat po makakasama sa Magna Carta. Yan, magkakaroon kayo ng retirement.
magiging regular paying job ang inyong mga trabaho, magiging 8 to 5 talaga kayo, magkakaroon kayo ng mga medical benefits, SSS, hindi yung sinasabi dyan na meron ng SSS Pag-ibig. Kayo na naman naghuhulog yun hindi naman libre yun. Gusto natin lahat, yan lang nga sa barangay tayo. Ang gusto natin, kung masaya yung ilan, masaya dapat ang lahat sa barangay. That is why we are pushing for the Magna Carta. Na nasayang ang opportunity dahil nga naman masarap pakinggan yung 6 years, palakpakan kagad doon sa National Congress. At yung Magna Carta na pinaglalaban natin yung mga maliliit na tao sa barangay, yan ang ewan ko. So, hopefully, darating na tayo sa main event. At asahan ninyo sa barangay tayo, tututukan ang mga nangyayari para may balita namin sa inyo ang mga dapat nyong malaman para makakilos kayo ng maayos sa barangay, regardless if it's 1 year, 3 years, 6 years, nandiyan po sa barangay tayo para ibalita po sa inyo ang mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Maraming salamat po at happy weekend, happy long weekend sa inyong lahat. Alam namin undas na ngayon, kaya mag-ingat po kayo. And God bless you. Maraming salamat sa pagtutok. Kahit ganito lang po ako sa opisina. Maraming salamat sa pagtutok ninyo, mga kabarangay. In behalf of Cap Don Francisco, Kagawad Marie Formentera, and SK May Salazar, kita-kita po tayo muli dito sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay